Kabanata 37, ang mga unang ebanghelista. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 10, Marcos Kapitulo 6 versikulo 7 hanggang 11, Lucas Kapitulo 9 versikulo 1 hanggang 6. Ang mga apostol ay miyembro ng pamilya ni Jesus, at sinamahan nila siya habang naglalakad siya sa Galilea. Ibinahagi nila sa kanya ang mga pagpapagal at paghihirap na dumaan sa kanila. Nakinig sila sa kanyang mga diskurso, lumakad at nakipag-usap sila sa anak ng Diyos, at mula sa kanyang pang-araw-araw na pagtuturo natutunan nila kung paano gumawa para sa itinaas ng sangkatauhan. Habang nagmiministeryo si Jesus sa napakaraming tao na nagtitipon sa paligid niya, ang kanyang mga disipulo ay dumalo, sabik na gawin ang kanyang utos at pag-aanan ang kanyang gawain. Sila ay tumulong sa pagsasaayos ng mga tao, dinadala ang mga nagdadalamati sa tagapagligtas, at nagtataguyod ng kal-iwan ng lahat. Binantayan nila ang mga interesadong tagapakinig, ipinaliwanag sa kanila ang kasulatan, at sa iba't ibang paraan ay nagtrabaho para sa kanilang espiritual na kapakinabangan. Itinuro nila ang kanilang natutuhan tungkol kay Jesus, at araw-araw ay nakakakuha ng masaganang karanasan. Ngunit kailangan din nila ng karanasan sa paggawa ng mag-isa. Nangangailangan pa sila ng maraming pagtuturo, malaking pasensya at lamang. Ngayon, habang siya ay personal na kasama nila, upang ituro ang kanilang mga pagkakamali, at payuhan at ituwid ang mga ito, ipinadala sila ng tagapagligtas bilang kanyang mga kinatawan. Habang sila ay kasama niya, ang mga alagad ay madalas na nalilito sa turo ng mga pari at mga pariso, ngunit dinala nila ang kanilang mga kalituhan kay Jesus. Inilagay niya sa harap nila ang mga katotohanan ng kasulatan na taliwas sa tradisyon. Sa gayon ay pinalakas niya ang kanilang pagtitiwala sa salita ng Diyos, at sa isang malaking sukat ay pinalaya sila sa kanilang takot sa mga rabay at sa kanilang pagkaalipin sa tradisyon. Sa pagsasanay ng mga alagad ang halimbawa ng buhay ng tagapagligtas ay higit na mabisa kaysa sa anumang pagtuturo lamang ng doktrina. Nang mahiwalay sila sa kanya, bumalik sa kanila ang bawat tingin at tono at salita. Kadalasan kapag nakikipaglaban sa mga kaaway ng ebanghelyo, inulit nila ang kanyang mga salita, at nang makita nila ang epekto nito sa mga tao, sila ay lubos na nagagalak. Tinawag ang 12 sa paligid niya, inutusan sila ni Jesus na lumabas na 2 at 2 sa mga bayan at nayon. Walang ipinadala na nag-iisa, ngunit ang kapatid ay nauugnay sa kapatid, kaibigan sa kaibigan. Sa gayon ay matutulungan at mapalakas nila ang isa't isa, nagpapayo at nagdarasal ng sama-sama. Ang lakas ng bawat isa ay nagdaragdag sa kahinaan ng isa't isa. Sa parehong paraan pagkatapos ay ipinadala niya ang 70. Layunin ng tagapagligtas na ang mga mensahero ng ebanghelyo ay may ugnay sa ganitong paraan. Sa ating sariling panahon ng gawaing pang-ebanghelyo ay higit na magiging matagumpay kung ang halimbawang ito ay mas malapit na susundin. Ang mensahe ng mga alagad ay kapareho ng kay Juan Bautista at ni Kristo mismo, ang kaharian ng langit ay malapit na. Hindi sila dapat makipagtalo sa mga tao kung si Jesus ng Nazareth ang Mesiyas. Ngunit sa kanyang pangalan ay gagawin nila ang parehong mga gawa ng awa gaya ng ginawa niya. Iniutos niya sa kanila, pagalingin ninyo ang mga may sakit, linisin ninyo ang mga ketungin, ibangon ang mga patay, palayasin ninyo ang mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay na walang bayad. Sa panahon ng kanyang ministeryo si Jesus ay naglaan ng mas maraming oras sa pagpapagaling ng mga may sakit kaysa sa pangangaral. Ang kanyang mga himala ay nagpatutuo sa katotohanan ng kanyang mga salita, na siya ay naparito hindi upang sirain kundi upang magligtas. Ang kanyang katwiran ay nauna sa kanya, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay kanyang nasa likuran. Saan man siya pumunta, ang balita ng kanyang awa ay nauna sa kanya. Kung saan siya dumaan, ang mga bagay ng kanyang habag ay nagagalak sa kalusugan, at sinusubok ang kanilang mga bagong natagpuang kapangyarihan. Ang mga tao ay nagtitipon sa paligid nila upang marinig mula sa kanilang mga labi ang mga gawa na ginawa ng Panginoon. Ang kanyang tinig ang unang tunog na narinig ng marami, ang kanyang pangalan ang unang salita na kanilang nabigkas, ang kanyang mukha ang una nilang nakita. Bakit hindi nila dapat ibigin si Jesus, at ay parinig ang kanyang papuri? Sa pagdaan niya sa mga bayan at lungsod siya ay tulad ng isang mahalagang agos, naglalaganap ng buhay at kagalakan saan man siya pumunta. Ang mga tagasunod ni Kristo ay dapat gumawa tulad ng kanyang ginawa.
Dapat nating pakainin ang nagugutom, bihisan ang hubad, at aliwin ang naghihirap at naghihirap. Dapat tayong magministeryo sa mga nawawalan ng pag-asa, at magbigay ng inspirasyon sa pag-asa sa mga walang pag-asa. At sa atin din ang pangako ay matutupad, ang iyong katwiran ay manggengunas sa iyo, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong hulihan. Isaias Kapitulo 58 versikulo 8. Ang pag-ibig ni Kristo, na ipinakita sa di makasariling ministeryo, ay magiging higit na mabisa sa pagbabago sa gumagawa ng masama kaysa sa tibak o hukuman ng hustisya. Ang mga ito ay kinakailangan para matakot ang lumalabag sa batas, ngunit higit pa rito ang magagawa ng mapagmahal na misyonero. Kadalasan ang puso ay titigas sa ilalim ng pagsaway, ngunit ito ay matutunaw sa ilalim ng pag-ibig ni Kristo. Hindi lamang mapawi ng misyonero ang mga pisikal na karamdaman, ngunit maaari niyang akayin ang makasalanan sa dakilang manggagamot, na makapaglilinis ng kaluluwa mula sa ketong ng kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, idinisenyo ng Diyos na ang mga may sakit, ang mga kapaspalad, ang mga inaalihan ng masasamang espiritu, ay makakarinig ng kanyang tinig. Sa pamamagitan ng kanyang mga ahensya ng tao ay nais niyang maging mang-aaliw na hindi alam ng mundo. Ang mga disipulo sa kanilang unang paglalakbay bilang misyonero ay pupunta lamang sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Kung ipinang-aral nila ngayon ang ebanghelyo sa mga Gentil o sa mga Samaritano, nawala na sana ang kanilang impluwensya sa mga Hudyo. Sa pamamagitan ng kapana-panabik na pagtatangi ng mga Pariso ay nasangkot nila ang kanilang mga sarili sa kontrobersya na makapagpapapahina sa kanila ng loob sa simulan ng kanilang mga gawain. Maging ang mga apostol ay mabagal sa pagkaunawa na ang ebanghelyo ay dapat dalhin sa lahat ng mga bansa. Hanggang sa sila mismo ay maunawaan ang katotohanan ito, hindi sila handang gumawa para sa mga Gentil. Kung tatanggapin ng mga Hudyo ang ebanghelyo, nilayo ng Diyos na gawin silang kanyang mga mensahero sa mga Hentil. Kaya't sila ang unang nakarinig ng mensahe. Sa buong larangan ng paggawa ni Kristo ay may mga kaluluwang nagising sa kanilang pangangailangan, at nagugutom at nauuhaw sa katotohanan. Dumating na ang oras upang ipadala ang balita ng kanyang pag-ibig sa mga pusong ito na nananabik. Sa lahat ng ito ang mga disipulo ay dapat pumunta bilang kanyang mga kinatawan. Sa gayon ang mga mananampalataya ay maaakay na tingnan sila bilang mga gurong hinirang ng Diyos, at kapag kinuha sa kanila ang tagapagligtas ay hindi sila maiiwan na walang mga tagapagturo. Sa unang paglalakbay na ito ang mga disipulo ay pupunta lamang kung saan si Jesus ay nauna sa kanila, at nagkaroon ng mga kaibigan. Ang kanilang paghahanda para sa paglalakbay ay ang pinakasimpleng uri. Walang dapat pahintulutang ilihis ang kanilang isipan mula sa kanilang dakilang gawain, o sa anumang paraan ay pukawin ang pagsalungat at isara ang pinto para sa karagdagang paggawa. Hindi nila dapat gamitin ang pananamit ng mga guro ng relihiyon, ni gumamit ng anumang pananamit upang makilala sila sa mga abang magsasaka. Hindi sila dapat pumasok sa mga sinagoga at tipunin ang mga tao para sa pampublikong paglilingkod, ang kanilang mga pagsisikap ay dapat gawin sa bahay-bahay na paggawa. Hindi sila dapat mag-aksaya ng oras sa walang kabuluhang pagbati, o sa pagpunta sa bahay-bahay para sa libangan. Ngunit sa bawat lugar ay dapat nilang tanggapin ang mabuting pakikitungo ng mga karapat-dapat, yaong malugod silang tatanggapin na parang inaaliw si Kristo mismo. Sila ay papasok sa tahanan na may magandang pagbati, kapayapaan ang sumainyo sa bahay na ito. Lucas Kapitulo 10 versikulo 5. Ang tahanan na iyon ay pagpapalain ng kanilang mga panalangin, kanilang mga awit ng papuri, at pagbubukas ng kasulatan sa bilog ng pamilya. Ang mga disipulong ito ay dapat maging tagapagbalita ng katotohanan, upang ihanda ang daan para sa pagdating ng kanilang guro. Ang mensaheng kailangan nilang dalhin ay ang salita ng buhay na walang hanggan, at ang kapalaran ng mga tao ay nakasalalay sa kanilang pagtanggap o pagtanggi dito. Upang pahangain ng mga tao sa kataimtayman nito, iniutos ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sinumang hindi tumanggap sa inyo, ni makinig sa inyong mga salita, pagkaalis ninyo sa bahay o bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhin ng lupain ng Sedoma at Gomora sa araw ng paghuhukom, kaysa sa bayang yaon. Ngayon ang mata ng tagapagligtas ay tumagos sa hinaharap, nakikita niya ang mas malawak na larangan kung saan, pagkatapos ng kanyang kamatayan,
ang mga disipulo ay magiging mga saksi para sa kanya. Ang kanyang makahulang sulyap ay tumatagal sa karanasan ng kanyang mga lingkod sa lahat ng panahon hanggang sa siya ay dumating sa ikalawang pagkakataon. Ipinakita niya sa kanyang mga tagasunod ang mga tunggalian na dapat nilang harapin, inihayag niya ang karakter at plano ng labanan. Inilatag niya sa harap nila ang mga panganib na dapat nilang harapin, ang pagtatakwil sa sarili na kakailanganin. Nais niyang bilangin nila ang halaga, upang hindi sila mapansin ng kaaway. Ang kanilang pakikidigma ay hindi dapat makipagdigma laban sa laman at dugo, kundi, laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng daigdig ng kadilimang ito, laban sa espiritual na mga hukbo ng kasamaan sa makalangit na mga dako. Efeso Kapitulo 6 versikulo 12, R.V. Sila ay dapat makipaglaban sa supernatural na mga puwersa, ngunit sila ay nakatitiyak ng supernatural na tulong. Ang lahat ng katalinuhan ng langit ay nasa hukbong ito, at higit pa sa mga anghel ang nasa hanay. Ang banal na espiritu, ang kinatawan ng kapitan ng hukbo ng Panginoon, ay bumaba upang pangunahan ang labanan. Maaaring marami ang ating mga kahinaan, mabibigat ang ating mga kasalanan at pagkakamali, ngunit ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat ng naghahanap nito ng may pagsisisi. Ang kapangyarihan ng omnipotence ay itinala sa ngalan ng mga nagtitiwala sa Diyos. Narito, sabi ni Jesus, sinusugo ko kayo na gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, kayo nga'y magpakapantes na gaya ng mga ahas, at maging walang kapintasan gaya ng mga kalapati. Si Kristo mismo ay hindi pinigilan ng isang salita ng katotohanan, ngunit sinabi niya ito palagi sa pag-ibig. Ginamit niya ang pinakadakilang taktika, at maalalahanin, mabait na atensyon sa kanyang pakikipagtalik sa mga tao. Siya ay hindi kailanman naging bastos, hindi kailanman nagsalita ng isang matinding salita, hindi kailanman nagbigay ng hindi kinakailangang sakit sa isang sensitibong kaluluwa. Hindi niya sinira ang kahinaan ng tao. Siya ay walang takot na tinuligsa ang pagkukunwari, kawalan ng pananampalataya, at kasamaan, ngunit ang mga luha ay nasa kanyang tinig habang binibigkas niya ang kanyang masasamang pagsaway. Iniyakan niya ang Jerusalem, ang lungsod na kanyang minamahal, na tumangging tanggapin siya, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Tinanggihan nila siya, ang tagapagligtas, ngunit itinuring niya sila ng may kahabag-habag na lamang, at labis na kalungkutan na nadurog ang kanyang puso. Bawat kaluluwa ay mahalaga sa kanyang mga mata. Bagamat lagi niyang dinadala ang kanyang sarili ng may banal na dignidad, yumukod siya ng may magiliw na paggalang sa bawat miyembro ng pamilya ng Diyos. Sa lahat ng tao ay nakita niya ang mga nahulog na kaluluwa na kanyang misyon na iligtas. Ang mga lingkod ni Kristo ay hindi dapat kumilos ayon sa dikta ng likas na puso. Kailangan nilang magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos, baka, sa ilalim ng panghihikayat, ang kanilang sarili ay bumangon, at bumuhos sila ng agos ng mga salita na hindi angkop, na hindi gaya ng hamog o patahimik na ulan na nagpapaginhawa sa mga nalalanta na halaman. Ito ang nais ni Satanas na gawin nila, sapagkat ito ang kanyang mga pamamaraan. Ang dragon ang galit, ito ay ang espiritu ni Satanas na nahayag sa galit at paratang. Ngunit ang mga lingkod ng Diyos ay dapat maging mga kinatawan niya. Ninanais niya na sila ay makitungo lamang sa halaga ng langit, ang katotohanang nagtataglay ng kanyang sariling larawan at superscription. Ang kapangyarihan kung saan dapat nilang madaig ang kasamaan ay ang kapangyarihan ni Kristo. Ang kaluwalhatian ni Kristo ay ang kanilang lakas. Dapat nilang ituon ang kanilang mga mata sa kanyang kagandahan. Pagkatapos ay may haharap nila ang ebanghelyo ng may banal na taktika at kahinahunan. At ang espiritu na pinananatiling banayad sa ilalim ng panghihikayat ay magsasalita ng mas mabisa pabor sa katotohanan kaysa sa anumang argumento, gaano man kapilit. Yaong mga dinadala sa kontrobersya sa mga kaaway ng katotohanan ay kailangang makipagkita, hindi lamang sa mga tao, kundi si Satanas at ang kanyang mga ahente. Hayaang alalahanin nila ang mga salita ng tagapagligtas. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Lucas Kapitulo 10 versikulo 3. Hayaang magpahinga sila sa pag-ibig ng Diyos, at ang espiritu ay mapananatiling kalmado, kahit na sa ilalim ng personal na pang-aabuso. Bibihisan sila ng Panginoon ng isang banal na yaman. Ang kanyang banal na espiritu ay makakaimpluwensya sa isip at puso,
upang ang kanilang mga tinig ay hindi mahuli ang mga nota ng beyang ng mga lobo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtuturo sa kanyang mga disipulo, sinabi ni Jesus, mag-ingat sa mga tao. Hindi sila dapat maglagay ng lubos na pagtitiwala sa mga hindi nakakakilala sa Diyos, at buksan sa kanila ang kanilang mga payo, sapagkat ito ay magbibigay ng kalamangan sa mga ahente ni Satanas. Ang mga imbensyon ng tao ay kadalasang sumasalungat sa mga plano ng Diyos. Yaong mga nagtatayo ng templo ng Panginoon ay magtatayo ayon sa huwaran na ipinakita sa bundok, ang banal na pagkakatulad. Ang Diyos ay hindi pinarangalan at ang Ebanghelyo ay ipinagkanulo kapag ang kanyang mga lingkod ay umaasa sa payo ng mga tao na wala sa ilalim ng patnubay ng banal na espiritu. Ang makamundong karunungan ay kahangalan sa Diyos. Ang mga umaasa dito ay tiyak na magkakamali. Ibibigay nila kayo sa mga konseho, oo at sa harap ng mga gobernador at mga hari ay dadalhin kayo dahil sa akin, bilang patuto sa kanila at sa mga gentil. Mateo Kapitulo 10 versikulo 17, 18, or v. Ang pag-uusig ay magpapalaganap ng liwanag. Ang mga tagapaglingkod ni Kristo ay dadalhin sa harap ng mga dakilang tao sa mundo, na, ngunit dahil dito, ay hindi maaaring marinig ang Ebanghelyo. Ang katotohanan ay na-misrepresented. Sa mga lalaking ito, nakinig sila sa mga maling paratang tungkol sa pananampalataya ng mga alagad ni Kristo. Kadalasan ang kanilang tanging paraan upang malaman ang tunay na katangian nito ay ang patuto ng mga dinadala sa pagsubok para sa kanilang pananampalataya. Sa ilalim ng pagsusuri ang mga ito ay kinakailangang sumagot, at ang kanilang mga hukom ay makinig sa patotoong ibinigay. Ang biyaya ng Diyos ay ibibigay sa kanyang mga lingkod upang matugunan ang kagipitan. Ibibigay sa inyo, sabi ni Jesus, sa oras ding iyon ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo ang nagsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang nagsasalita sa inyo. Habang ang Espiritu ng Diyos ay nagliliwanag sa mga isipan ng kanyang mga lingkod, ang katotohanan ay ipapakita sa banal na kapangyarihan at kahalagahan nito. Ang mga tumatanggi sa katotohanan ay tatayo para akusahan at apihin ang mga alagad. Ngunit sa ilalim ng pagkawala at pagdurusa, maging hanggang sa kamatayan, ang mga anak ng Panginoon ay maghahayag ng kaamuan ng kanilang banal na halimbawa. Sa gayon ay makikita ang kaibahan sa pagitan ng mga kinatawan ni Satanas at ng mga kinatawan ni Kristo. Ang tagapagligtas ay itataas sa harap ng mga pinuno at mga tao. Ang mga alagad ay hindi pinagkalooban ng tapang at tibay ng loob ng mga martir hanggang sa kailangan ang gayong biyaya. Pagkatapos ang pangako ng tagapagligtas ay natupad, nang magpatutuo sina Pedro at Juan sa harap ng konseho ng Sanhedrin, ang mga tao ay nagtaka, at kanilang nalaman ang tungkol sa kanila, na sila ay kasama ni Jesus. Gawa Kapitulo 4 versikulo 13. Tungkol kay Esteban ay nasusulat na, lahat ng nakaupo sa konseho, na tumitingin sa kanya, ay nakita ang kanyang mukha na gaya ng mukha ng isang anghel. Ang mga tao ay, hindi mapaglabanan ang karunungan at ang espiritu na ginamit niya sa pagsasalita. Mga Gawa Kapitulo 6 versikulo 15, Gis. At si Pablo, sa pagsulat ng kanyang sariling paglilitis sa hukuman ng mga Sesar, ay nagsabi, sa aking unang pagtatanggol ay walang humawak sa aking bahagi, kundi iniwan ako ng lahat. Ngunit ang Panginoon ay tumayo sa tabi ko, at pinalakas ako, upang sa pamamagitan ko ay maipahayag ng lubos ang mensahe, at marinig ng lahat ng mga gentil, at ako ay iniligtas sa bibig ng leon. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 16, 17, ang mga lingkod ni Kristo ay dapat maghanda ng walang tiyak na pananalita na ihaharap kapag dinala sa paglilitis. Ang kanilang paghahanda ay dapat gawin araw-araw sa pagpapahalaga sa mahahalagang katotohanan ng salita ng Diyos, at sa pamamagitan ng panalangin na nagpapatibay sa kanilang pananampalataya. Kapag sila ay dinala sa pagsubok, ang banal na espiritu ay magpapaalaala sa kanila ang mismong mga katotohanan na kakailanganin. Ang araw-araw, time na pagsusumikap na makilala ang Diyos, at si Hesukristo na kanyang isinugo, ay magdadala ng kapangyarihan at kahusayan sa kaluluwa. Ang kaalamang natamo sa pamamagitan ng masigasig na pagsasaliksik ng mga kasulatan ay mapapawi sa alaala sa tamang panahon. Ngunit kung ang sinuman ay nagpabeya na kilalanin ang kanilang sarili sa mga salita ni Kristo, kung hindi nila sinubukan ang kapangyarihan ng kanyang biyaya sa pagsubok, hindi nila maasahan na ang banal na espiritu ay magdadala sa kanyang mga salita sa kanilang alaala.
Dapat nilang paglingkuran ang Diyos araw-araw ng may hindi hiteng pagmamahal, at pagkatapos ay magtiwala sa Kanya. Napakapait ng pagkapuot sa Ebanghelyo na kahit na ang pinakamalambot na ugnayan sa lupa ay ipagwalang bahala. Ang mga alagad ni Kristo ay ipagkakanulo hanggang kamatayan ng mga miyembro ng kanilang sariling sambahayan. Kayo ay kapuputan ng lahat ng tao alang-alang sa aking pangalan, idinagdag niya, ngunit siya na magtitiis hanggang wakas, siya rin ang maliligtas. Marcos Kapitulo 13 versikulo 13. Ngunit iniutos niya sa kanila na huwag ilantad ang kanilang mga sarili ng hindi kinakailangan sa pag-uusig. Siya mismo ay madalas na iniwan ang isang larangan ng paggawa para sa isa pa, upang makatakas sa mga naghahanap ng kanyang buhay. Nang siya ay itakwil sa Nazareth, at ang kanyang sariling mga kabayanan ay nagtangkang patayin siya, siya ay bumaba sa Capernaum, at doon ang mga tao ay namangha sa kanyang pagtuturo, sapagkat ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Lucas Kapitulo 4 versikulo 32. Kaya't ang kanyang mga lingkod ay hindi dapat panghinaan ng loob sa pamamagitan ng pag-uusig, kundi upang humanap ng isang lugar kung saan maaari pa silang gumawa para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang alipin ay hindi higit sa kanyang Panginoon. Ang prinsipe ng langit ay tinawag na Beelzebub, at ang kanyang mga alagad ay ipagkakaila sa parehong paraan. Ngunit anuman ang panganib, dapat ipahayag ng mga tagasunod ni Kristo ang kanilang mga simulain. Dapat nilang kutsain ang pagtatago. Hindi sila maaaring manatiling walang pangako hanggat hindi nakatitiyak ng kaligtasan sa pagtatapat ng katotohanan. Sila ay itinakda bilang mga bantay, upang balaan ang mga tao sa kanilang panganib. Ang katotohanang natanggap mula kay Kristo ay dapat ibigay sa lahat, ng malaya at lantaran. Sinabi ni Jesus, kung ano ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman, ay inyong salitain sa liwanag, at kung ano ang inyong naririnig sa pandinig, ay inyong ipangaral sa mga bubungan. Si Jesus mismo ay hindi kailanman bumili ng kapayapaan sa pamamagitan ng kompromiso. Ang kanyang puso ay nag-uumapo ng pagmamahal para sa buong sangkatauhan, ngunit siya ay hindi kailanman naging maluwag sa kanilang mga kasalanan. Siya ay labis nilang kaibigan upang manatiling tahimik habang sila ay nagtataguyod ng landas na makakasira sa kanilang mga kaluluwa, ang mga kaluluwang binili niya ng kanyang sariling dugo. Pinaghirapan niya na ang tao ay dapat maging tapat sa kanyang sarili, tapat sa kanyang mas mataas at walang hanggang interes. Ang mga lingkod ni Kristo ay tinawag sa gayon ding gawain, at dapat silang mag-ingat na baka, sa paghahangad na maiwasan ang hindi pagkakasundo, ay isuko nila ang katotohanan. Dapat nilang sumunod sa mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan, Roma Kapitulo 14 versikulo 19, ngunit ang tunay na kapayapaan ay hindi kailanman makukuha sa pamamagitan ng kompromisong prinsipyo. At walang tao ang maaaring maging tapat sa prinsipyo ng walang kapana-panabik na pagsalungat. Ang Kristyanismo na espiritual ay tututulan ng mga anak ng pagsuway. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Yaong mga tapat sa Diyos ay hindi kailangang matakot sa kapangyarihan ng mga tao o sa kaaway ni Satanas. Kay Kristo ang kanilang buhay na walang hanggan ay ligtas. Ang tanging takot nila ay baka isuko nila ang katotohanan, at sa gayo'y ipagkanulo ang pagtitiwala na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Gawain ni Satanas na punuin ng pagdududa ang puso ng mga tao. Inaakay niya silang tingnan ng Diyos bilang isang mahigpit na hukom. Tinutukso niya sila na magkasala, at pagkatapos ay ituring ang kanilang sarili bilang napakasama upang lumapit sa kanilang makalangit na Ama o upang pukawin ang kanyang awa. Naiintindihan ng Panginoon ang lahat ng ito. Tiniyak ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang pakikiramay ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan at kahinaan. Walang buntong hininga, walang sakit na nadarama, walang pighati ang tumatagos sa kaluluwa, ngunit ang pintig ay nanginginig sa puso ng Ama. Ang Biblia ay nagpapakita sa atin ng Diyos sa kanyang mataas at banal na lugar, hindi sa isang estado ng kawalan ng aktibidad, hindi sa katahimikan at pag-iisa, ngunit napapaligiran ng 10,000 beses ng 10,000 at libu-libong mga banal na katalinuhan, lahat ay naghihintay na gawin ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng mga channel na hindi natin matukoy na siya ay nasa aktibong pakikipag-usap sa bawat bahagi ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa batik na ito ng mundo, sa mga kaluluwa na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak upang iligtas,
na ang kanyang interes at interes ng buong langit ay nakasentro. Ang Diyos ay yumuyuko mula sa kanyang trono upang marinig ang daing ng mga inaapi. Sa bawat time na panalangin ay sinasagot niya, narito ako. Itinataas niya ang nababagabag at naaapi. Sa lahat ng ating paghihirap siya ay nagdurusa. Sa bawat tukso at bawat pagsubok, malapit nang iligtas ang anghel ng kanyang presensya. Kahit isang maya ay hindi nahuhulog sa lupa nang hindi napapansin ng Ama. Ang pagkapuot ni Satanas laban sa Diyos ay umakay sa kanya na kaputin ang bawat bagay na pangangalaga ng tagapagligtas. Hinahangad niyang sirain ang gawa ng Diyos, at nalulugod siyang sirain maging ang mga paipang nilalang. Sa pamamagitan lamang ng pangangalaga ng Diyos na napangalagaan ang mga ibon upang pasayahin tayo sa kanilang mga awit ng kagalakan. Ngunit hindi niya nalilimutan maging ang mga maya. Huwag kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Nagpatuloy si Jesus, kung paanong ipagtatapat mo ako sa harap ng mga tao, ay ipahahayag din kita sa harap ng Diyos at ng mga banal na anghel. Kayo ay magiging aking mga saksi sa lupa, mga daluyan kung saan ang aking biyaya ay maaaring damaloy para sa pagpapagaling ng mundo. Kaya ako ang magiging kinatawan mo sa langit. Hindi nakikita ng Ama ang iyong maling katangian, ngunit nakikita kanya na nakadamit ng aking pagiging perpekto. Ako ang daluyan kung saan ang mga pagpapala ng langit ay darating sa iyo. At ang bawat isa na nagkumpisal sa akin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aking sakripisyo para sa mga naliligaw ay ipagtatapat bilang kabahagi sa kaluwalhatian at kagalakan ng mga tinubos. Ang sinumang magpahayag kay Kristo ay kailangang manatili sa kanya si Kristo. Hindi niya maipahayag ang hindi niya natanggap. Ang mga disipulo ay maaaring magsalita ng matatas sa mga doktrina, maaari nilang ulitin ang mga salita ni Kristo mismo, ngunit maliban kung taglay nila ang kaamuhan at pagmamahal na tulad ni Kristo, hindi nila siya ipinagtatapat. Ang isang espiritong salungat sa espiritu ni Kristo ay itatatwa siya, anuman ang propesyon. Maaaring itanggi ng mga tao si Kristo sa pamamagitan ng pananalitang masama, sa pamamagitan ng hanggal na pananalita, sa pamamagitan ng mga salitang hindi makatotohanan o hindi mabait. Maaaring itanggi nila siya sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pasanin sa buhay, sa pamamagitan ng paghahangad ng makasalanang kasiyahan. Maaaring itanggi nila siya sa pamamagitan ng pagsunod sa mundo, sa malaswang pag-uugali, sa pagmamahal sa sarili nilang mga opinyon, sa pagbibigay katwiran sa sarili, sa pag-aalinlangan, paghiram ng problema, at paninirahan sa kadiliman. Sa lahat ng paraang ito ay ipinapahayag nila na wala sa kanila si Kristo. At, sino mang tumanggi sa akin sa harap ng mga tao, sabi niya, itatatwa ko rin naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ang tagapagligtas ay nagbilin sa kanyang mga disipulo na huwag umasa na ang pagkapuot ng mundo sa ebanghelyo ay madaraig, at pagkaraan ng ilang panahon ay titigil na ang pagsalungat nito. Sinabi niya, hindi ako naparito upang magpadala ng kapayapaan, kundi isang tibak. Ang paglikha ng alita na ito ay hindi ang epekto ng ebanghelyo, ngunit ang resulta ng pagsalungat dito. Sa lahat ng pag-uusig ang pinakamahirap na tiisin ay ang pagkakaiba-iba sa tahanan, ang pagkakahiwalay ng pinakamamahal na mga kaibigan sa lupa. Ngunit ipinahayag ni Jesus, ang umiibig sa ama o ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus, at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang misyon ng mga lingkod ni Kristo ay isang mataas na karangalan, at isang sagradong pagtitiwala. Ang tumatanggap sa inyo, sabi niya, ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Walang kabutihang ipinakita sa kanila sa kanyang pangalan ang hindi makikilala at gagantimpalaan. At sa parehong magiliw na pagkilala ay kasama niya ang pinakamahina at pinakamababa sa pamilya ng Diyos. Sino man ang magpapainom sa isa sa maliliit na ito, yaong mga parang mga bata sa kanilang pananampalataya at kanilang kaalaman kay Kristo, isang baso ng malamig na tubig lamang sa pangalan ng isang disipulo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, siya ay sa anumang paraan ay mawawala ang kanyang gantimpala. Sa gayon ay tinapos ng tagapagligtas ang kanyang pagtuturo. Sa pangalan ni Kristo ang 12 ay lumabas, tulad ng kanyang pagpunta, upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga dukha, upang pagalingin ang mga bagbag ang puso,
upang ipangaral ang pagpapalaya sa mga bihag, at ang pagbawi ng paningin sa mga bulag, upang itakda sa kalayaan silang nangabugbog, upang ipangaral ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon. Lucas Kapitulo 4 versikulo 18-19. Dito nagtatapos ang Kabanata 37. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.